Inatake ng Russia ang Lviv gamit ang Oreshnik missile noong gabi ng ika-8 hanggang ika-9 ng Enero na tila nagpaparating ng mensahe sa mga Amerikano. Bakit ko ito nabanggit? Dahil noong nakaraang araw, diretsahang sinabi sa State Duma ng Russian Federation na bilang tugon sa pagsamsam ng mga tanker ng Shadow Fleet malapit sa Venezuela ng American Coast Guard. Sabi nila, dapat umatake ang Russia gamit ang Oreshnik sa Europa bilang mensahe na huwag silang maliitin. Pero dahil hindi nila ito nagawa, sa Lviv nila ito ginamit. Kamakailan, nagbabala ang embahada ng Estados Unidos sa Kyiv na posible ang isang malawakang ballistic missile attack sa Ukraine sa mga susunod na araw. At mga bandang 11:00 ng gabi, ayon sa oras sa Kyiv, nagdeklara ng air raid alert sa buong Ukraine at mga bandang hating gabi, sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa Lviv. At ang mga video na lumabas sa internet ay nagpapakita ng isang tipikal na pag-atake gamit ang Oreshnik na missile. Dahil ang Oreshnik na missile ay may ilang warheads na kapag papalapit na sa target ay naghihiwalay at hiwa-hiwalay na umaatake sa target. Dagdag pa, pabor sa teoryang Oreshnik nga ito, may impormasyon na nagsagawa ng mabilisang laboratoryong pagsusuri ng antas ng radyasyon sa hangin sa Lviv at napag-alaman na kahit Oreshnik nga ito, siguradong wala itong nuclear warhead, ibig sabihin walang naganap na nuclear strike. Pero kahit ang Oreshnik na may tinatawag na mga dummy warheads, nakakapagdulot pa rin ito ng malaking pinsala. Ako si Alexi Pechi. Sabay nating talakayin ang mga impormasyong alam natin ngayon. Ngayon ay bandang 2:00 na ng madaling araw sa oras ng Kyiv. Kaya kukunin ko ang pinakanapapanahong impormasyon sa ngayon. Ano ang nangyari? Bakit sa Lviv mismo tumama ang atake? At para saan nga ba inilunsad ng Russia ang mga missile na ito? Ano ang gusto nilang iparating sa lahat ng ito? Bago magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa YouTube algorithm para ipakita ang video sa mas maraming manonood. Magpapasalamat ako sa inyo para dito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kaya, sisimulan ko sa pangunahing impormasyon na noong gabi ng ika-8 hanggang ika-9 ng Enero, isang serye ng malalakas na pagsabog ang narinig sa Lviv. May mga agad nagsulat online tungkol sa pag-atake gamit ang Oreshnik. Ngunit matagal bago ito opisyal na kinumpirma. Pagkatapos ng 11:00 ng gabi, nagdeklara ng alarma sa buong Ukraine dahil sa ballistic missiles at drone ng kalaban. Kaya narinig ang mga pagsabog sa Kyiv at ilang rehiyon. Bukod pa rito, sa kasamaang palad, may mga lumabas na video sa internet kung saan makikita na sinasadya talagang atakihin ng mga Shahed ang mga tirahang bahay. Gayunpaman, walang ulat ng banta sa himpapawid na direkta para sa Lviv. Ngunit bandang hating gabi, may mga nag-ulat sa internet ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa Lviv. Kinumpirma ng alkalde na si Andrei Sadovoy ang balita, na sinundan din ng pinununo ng panlalawigang administrasyon na si Maxim Kusitsky. Ngayon, maaari ninyong pakinggan kung ano ang narinig ng mga residente ng Lviv noong inaatake ng mga kalaban ang lungsod. Yo. Yo. Tanong, bakit nga ba napag-usapan ang tungkol sa Hazelnut? Pagkatapos ng air raid alert, nagsimula agad magsulat ang monitoring channel tungkol sa banta ng Hazelnut. At dagdag pa rito, kamakailan lang ay nagbabala ang embahada ng Estados Unidos na maaaring magsagawa ang Russia ng panibagong malawakang pag-atake sa Ukraine sa mga susunod na araw. Ayon sa ulat ng embahada ng Estados Unidos, at ito ay isang CP, ang embahada ng Estados Unidos sa Kyiv ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng malaking pag-atake mula sa himpapawid na maaaring mangyari anumang oras sa loob ng mga susunod na araw.
Inirerekomenda rin ng embahada na alamin agad ang mga silungan bago mag-air raid alert. Mag-download ng reliable air raid alert app sa cellphone at agad magtago kapag may alerto. Subaybayan ang mga lokal na media para sa mga agarang balita, maging handang baguhin ang inyong mga plano, maghanda ng sapat na tubig, pagkain at gamot, at sa oras ng emerhensya, sundin ang mga tagubilin ng mga opisyal ng Ukraine at mga emergency services. Bukod pa rito, kagabi ay nagbabala rin ang presidente ng Ukraine na si Vladimir Zelensky na maaaring magkaroon ng totoong seryosong malawakang pag-atake ng mga missile ngayong gabi. Kaya't nanawagan si Zelensky na napakahalaga ang tumugon sa mga air raid alarm at siguraduhing bumaba sa mga silungan. Idinagdag ko rin na nagpalipad na ang Russia ng Oreshnik sa Ukraine. Ito ay noong Nobyembre 2024 noon. Ang lungsod ng Dnipro ang tinamaan ng pag-atake. Alam na ang raketa ay inilunsad mula sa Kapustinyar Testing Ground sa Astrakhan Region, kung saan nakabase ang mga sistema ng RS-26 Rubesh. Ang mga sistemang ito ay dinisenyo para sa nuclear strikes sa layo na hanggang 6,000 kilometro. At alam din na ngayong gabi, ang raketa ay lumipad ng 1,500 kilometro sa kahabaan ng Lviv sa loob ng humigit kumulang 15 minuto. Siya ba talaga si Oreshnik? Sa tingin ko, base sa mga video na lumabas sa internet, wala nang dapat pagtalunan pa. Pero gayunpaman, noong 8 ng Enero, bandang 11:30 ng gabi, nagdeklara ang Air Force ng panganib ng missile sa buong teritoryo ng Ukraine dahil sa banta ng paggamit ng ballistic missiles mula sa Kapustinyar Testing Ground. Sinabi ng Air Force na may pagsabog habang kinukumpirma pa ang impormasyon sa Lviv Oblast. Kasabay nito, binanggit ni Sadovoy na sa mga unang minuto ay hindi pa alam kung ito ba ay Oreshnik o hindi Oreshnik. Ipinahayag din ni Kusitsky na sa lugar ng pag-atake ng missile sa Lviv, normal ang antas ng radyasyon at walang natukoy na mapanganib na sangkap sa hangin. Pero gayunpaman, mahalaga ring banggitin dito na base sa mga video na lumabas sa internet, makikita na ito nga ay Oreshnik. Base sa lahat ng palatandaan, ang target ay imbakan ng gas. Napaka-espesipiko ng pinili nilang target. Pero, gaya ng sinasabi ngayon ng maraming eksperto, sa totoo lang, sinusubukan ng mga Ruso na magpadala ng mensahe sa mga Amerikano na parang, ganito ang pwedeng mangyari kung aagawin ninyo ang aming mga tanker. Ipapaliwanag ko mamaya kung ano ang ibig sabihin at tungkol sa imbakan ng gas. Malamang, pinili ito bilang target ng pag-atake para magdulot ng pinakamalaking pinsala at lumikha sa kasamaang palad ng ganitong nakakatakot na tanawin. At dito, ipapaalala ko na ang missile na Oreshnik sa sandali ng pagbaba, ibig sabihin sa mismong sandali ng pag-atake sa target, ay nahahati sa ilang mga unit ng pagsabog. Ang mga ganitong uri ng sandata ay dinisenyo para gumamit ng espesyal na warhead, partikular na nuklear, na siyempre ay hindi ginamit sa sitwasyong ito. Kaya kung ito man ay missile na Oreshnik, ibig sabihin ay pagbaba ito ng ilan ng mga mass dimensional na modelo o mga dami na gawa sa bakal at semento. Malakas, hindi ligtas, pero hindi rin kritikal. Ibig sabihin, gaya ng alam mo, hindi pa rin ito tunay na Oreshnik. Gusto kong ibahagi ang sipi mula kay Nikolaevsky Vanka dahil siya ang tamang sumulat tungkol dito. Sinulat niya na ang Oreshnik na walang bahagi ng pampasabog tulad ng nauna sa Dnipro na wala ring pampasabog. Ang kalokohang ito ay maaari ring magdulot ng problema. Buti na lang walang ulat ng nasaktan o namatay. Pero tandaan ninyo, wala tayong panangga laban sa missile na ito. Estados Unidos lang ang meron. Ngayong taon o sa susunod, mas kailangan ito. Dito, walang sarkasmo o biro, tapos ang sipi. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, posibleng ito, ay isang pagpapakitang lakas na atake para ipakita ang kakayahan ng Russia sa harap ng Estados Unidos ng Amerika. Dahil si Donald Trump, halimbawa, ngayong araw ay humiling sa Kongreso para sa susunod na taon ng pananalapi na magsisimula sa Oktubre 26 ng $1.2 trilyong na budget para sa militar. Ito ay talagang record na halaga na mas mataas pa kaysa sa mga naunang record ng mga Amerikano noon. May episode akong ilalabas ngayon sa YouTube channel na ito tungkol dito.
kaya mag-subscribe na kayo. Sa kabilang banda, sinubukan ng mga Ruso ngayon kahit papaano na hulaan o takutin ang mga Amerikano bilang tugon sa pagkakahuli nila ng tanker ng Shadow Fleet nila sa Atlantic Ocean na galing sa Venezuela. Si Alexei Jurablev ay isang tao. Isa siya sa mga kinatawan ng State Duma ng Russian Federation na ngayon ay nagsabi na dapat daw nilang palubugin ng hayagan ang ilang barko ng United States Coast Guard. At tamaan ng missile ang Oreshnik sa kung saan man sa Europa at sa ganitong paraan ay ipapakita raw sa mga Amerikano na seryoso sila. Pero malinaw na hindi nila kayang tamaan ang Europa kahit ng karaniwang missile dahil natatakot sila dahil ito ay magiging pag-atake sa NATO. Kaya pinili nilang tamaan ang pinakamalapit sa NATO sa Lviv gamit ang Oreshnik na nagpapahiwatig na kaya pa nilang tumama ng mas malayo. Ibig sabihin, posibleng pagpapakita ito ng lakas para takutin ang mga Amerikano at Europeo na parang sinasabi nilang, "Oh, ano kaya ang pwedeng mangyari sa huli?" Sa pagtatapos ng episode, gusto kong banggitin na nagkaroon din ng blackout sa Belhorod, Russia. Noong nakaraang araw, nagsulat ang lokal na media tungkol sa drone attack sa lungsod na ito. Bukod dito, nawalan din ng kuryente ang ilang bahagi ng Oryol, Russia. Doon din, may mga hindi kilalang drone na dumalaw. Pero sa parehong oras, patuloy pa rin ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Noong gabi ng 8 hanggang 9 ng Enero, may mga ulat tungkol sa pagpapalipad ng mga missile. At dagdag pa, may mga drone na lumilipad sa Kyiv. Sa kasamaang palad, makikita natin ang ganitong mga eksena ngayon sa Kyiv, kung saan ang mga drone ay malinaw na sinasadyang atakihin ang mga tirahang bahay. Kaya mga kaibigan, ingatan ninyo ang inyong sarili, makinig sa air raid alarms, at huwag baliwalain ang babala ng mga awtoridad. Ngayon ay kukunan natin ng video yung mga subtitle. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorzo. Oh, tinamaan ang bahay namin. Ayan, oh. Mga subtitle. Paalam. Dito ko na ilalagay ang ellipsis mga kaibigan. Isulat ninyo ang inyong mga komento. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.